Hi guys! So naghahanap ka ba ng biko na tama lang yung pagkaluto, hindi lata at tamang-tama lang kanyang tamis. So ito na ang pinakaswak na hinahanap mong recipe. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ba gagawin ang napakadali at napakasimple lamang po na ating bikong malagkit. So ano pang hinintay nyo? Tara na! So na guys, kailangan natin ng 1 kilong malagkit na bigas. So wala kayong malagkit na bigas, so bumili kayo dun sa palengke syempre. And then kung wala kayong pambili, di mangutang kayo kung pautangin kayo. So anyways, ito sinukat ko po siya into cups. So ito ay 5 cups po lahat. So hinugasan ko lamang po at pagpasensya nyo na yung kamay ko, malinis po yan kahapon, okay? So ganyan, hugasan lang natin maigi para mawala yung mga alikabok at saka yung mga dumi-dumi. At then pagkatapos nating hugasan, kailangan natin siya ibabad sa tubig within 20 minutes. Ito yung technique na kailangan nating gawin para magiging pantay yung pagkakaluto ng ating bigas. So walang hilaw talaga. So sa iba kasing biko, meron akong malalasahan na parang hilaw na kakaunting butil, yung iba luto, yung ibang hilaw. So yan po yung technique natin. So after that, 20 minutes na pagbabad, so kailangan natin na siyang i-drain yung tubig. And then maglalagay na tayo ng gata para sa pagluluto ng malagkit na bigas. So gumamit lang ako ng 2 piraso ng niyog and then nilagyan ko siya ng 1 1/2 cup ng tubig para makagawa tayo ng unang piga ng coconut milk. So ganyan lang, kailangan natin siyang pigaan ng mabuti para lumabas yung kanyang katas at ating iset aside para gagawin mamaya sa kanyang latik or kanyang toppings. So magkaiba pa pala ang ibig sabihin ng latik in Bisaya at saka yung sa Tagalog. So sa amin po ay ito ang kakanggata na nilagyan ng asukal at kapag lumapot na ito po ay aming tinatawag na latik. So sa latik ng Tagalog ay iba din, ito yung residue or yung parang brown kapag nagiging mantika na yung kakanggataan, yon ay pinangbubudbudin sa mga kakanin. And after natin kumutin, and then pagkatapos natin kumutin ang ating nyog, no? So kailangan natin salayan at set aside. And then yung ating sapal ay lalagyan ulit natin ng tubig, 3 cups para ipangsabaw naman dito sa ating malagkit na bigas at atin na pong lulutuin sa ating kalan syempre. So yan, nakasalang ng ating malagkit na bigas. So para lang tayo nagsasaing dyan ng kanin. So nilagyan ko lang siya ng pampabango yung ating pandan. Kasi wala akong pandan leaves dito sa bahay. Pero kung meron kayo dyan, pwede niyong lagyan. So mga 2 piraso lang ng dahon ng pandan leaves. So yan, after 15 minutes luto ng ating malagkit na bigas. So diba perfect yung pagkaluto. And then next natin ay ang ating latik. So ito yung unang piga natin ng coconut milk kanina. So ayan, sinukat ko lang kung ilan ba talaga yung ating gata. So ayan, 1 cup na mahigit. And then naglagay ako ng 1 cup ng brown sugar and 1 cup ng yung muscovado sugar para meron siyang kulay na dark. So kung gusto naman yung light color, so brown sugar is enough. So ganyan lang, kailangan natin siyang halu-haluin sa ating kawali para mag-mix at matunaw yung ating asukal. And then pakuluin natin siya within mga 20 minutes lang, within medium fire lang. So medyo malakas yung apoy ko dyan, pero baga lang po yung nasa gilid niyan. So yan, tamang-tama lang po yung kanyang apoy. And kung ganyan ang kanyang texture, pwede na natin ilagay ang ating malagkit na bigas. But before that, kailangan mo natin siyang bawasan ng konti para sa ating toppings mamaya.